Isang hilera ng mga numero ang sumalubong sa mga mata ni Arabella. 6-0. Ang mga ito, na tila mga matang bilog at walang emosyon, ay nakatitig sa kanya mula sa malamig na liwanag ng kanyang cellphone. Sa itaas ng nakapanlulumong halaga, naroon ang logo ng Manila Medical Center, at sa ilalim nito, ang mga salitang nagpabigat sa kanyang paghinga, "Deposit required, surgery." Napahigpit ang hawak ni Ara sa kanyang telepono. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri, na tila ba ang lamig ng air conditioner sa ika-4 na palapag ng Altaraza Tower, ay biglang gumapang papasok sa kanyang kaluluwa. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kumakawalang kaba sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, ang makintab na sahig na marmol, ang amoy ng mamahaling pabango sa hangin, at ang tahimik na pag-uunahan ng mga executive sa kanilang mga designer suite ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang mga numerong iyon. Ang presyo ng buhay ng kanyang ina. Para kay Mama, bulong ng isip niya, isang panalangin at isang pangako. Bilang panganay, siya ang naging sandalan ng kanilang pamilya mula nang pumanaw ang kanilang ama. Siya ang nagtataguyod sa pag-aaral ng dalawa niyang nakababatang kapatid. At ngayon, siya ang tanging pag-asa para sa operasyong kailangan ng kanilang ina. Ang bawat sentimo ng kanyang sahod bilang Executive Secretary ng ICC ng Altaraza Holdings ay mayroon ng patutunguhan bago pa man ito pumasok sa kanyang bank account. Kaya naman, ang salitang pagkakamali ay hindi katanggap-tanggap sa kanyang bokabularyo. "Okay, Ara. Kaya mo to," mahinang sabi niya sa sarili, sabay bigay ng isang pilit na ngiti sa kanyang refleksyon sa salaming bintana. Itinago niya ang cellphone sa kanyang bulsa, na parang itinatago ang isang mabigat na sikreto. Inayos niya ang kanyang salamin sa mata, pinagpagan ang kanyang bestidang kulay abo, at muling isinuot ang maskara ng isang mahusay at walang problemang si Arabella Santos. Hawak ang isang tray na may lamang 2 tasa ng bagong timplang kape, maingat siyang naglakad sa malawak na pasilyo, patungo sa opisina ng kanyang boss. Ang isang tasa ay para sa kanya, isang pangangailangan upang malabanan ang antok na dulot ng gabing halos hindi siya nakatulog sa pag-aalala. Ang isa naman, na may eksaktong tamis at tapang na gusto nito, ay para sa lalaking kinatatakutan ng lahat sa palapag na iyon, ang si Inigo Altaraza. Ang halimaw, sa lihim na tawag ni Ara sa kanyang isipan. Nasa tapat na siya ng dambuhalang pinto na gawa sa mahogany nang bigla itong bumukas. Mula roon ay lumabas ang isang Inigo Altaraza na may kulubot na noo at madilim na titig, halatang may kausap sa kanyang earpiece. Ang presensya pa lamang nito ay sapat na para magpababa ng temperatura sa paligid. "Don't care about their excuses. I want that report on a desk githay noon." "Understood," anas nito sa kausap. Ang boses ay mababa, ngunit may bigat na kayang magpayanig ng buong departamento. Dahil sa pagkabigla, napaatras si Ara. Isang maling hakbang. Isang maliit na pagkawala ng balanse. At sa isang iglap na tila huminto ang oras, naramdaman niya ang pag-angat ng tray, ang paglipad ng mga tasa sa ere, at ang nakapapasong init na biglang dumampi sa kanyang kamay. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama. Ang itim na likido ay bumuhos at kumalat sa malinis at plansadong-plansadong puting damit pang itaas ni Altaraza. Nalaglag ang panga ni Ara. Ang tray ay bumagsak sa sahig na may malakas na kalabog, at ang mga basag na piraso ng porselana ay kumalat na parang mga bituin sa isang madilim na kalawakan. "Sir! Oh my God, sir! Sorry po. Hindi ko po sinasadya," sunod-sunod na sabi ni Ara, ang boses ay nanginginig. Kinuha niya ang panyo mula sa kanyang bulsa at, sa sobrang taranta, akmang pupunasan ang mansa sa dibdib nito. Isang malamig na kamay ang pumigil sa kanyang braso. "Don't," mariing sabi ni Inigo. Ang mga mata nitong kulay kape ay tila mga punyal na tumutusok sa kanya. Hindi ito sumisigaw. Mas malala pa. Ang nakakatakot na katahimikan nito ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. "Santos." Ang simpleng pagbanggit sa kanyang apelyido ay parang isang sentensya. Napalunok si Ara, handa nang marinig ang mga salitang, "You're fired." Ito na ba ang katapusan? Paano na ang operasyon ni Mama? Ngunit sa gitna ng kanyang pagpapanik, isang bahagi ng kanyang utak, ang bahagi ng isang mahusay na kalihim, ay kumilos. Naalala niya. "Sir, mayroon po kayong extra na damit sa private lounge ninyo.
Ako na po ang kukuha. Hindi siya gumalaw, ngunit ang titig ni Inigo ay bahagyang nagbago. May isang kisap matang pagtataka na agad ding napalitan ng dati nitong lamig. Binitiwan nito ang kanyang braso. 5 minutes, sabi nito bago tumalikod at pumasok muli sa kanyang opisina. Isinara ang pinto ng walang ingay ngunit may bigat. Naiwan si Ara sa pasilyo, nanginginig, kasama ang mga basag na piraso ng kanyang umaga. Makalipas ang 1 oras, matapos ang mabilis na paglilinis at 1,000 paghingi ng tawad sa isipan, ipinatawag si Ara sa opisina ng halimaw. Pumasok siya ng may mabigat na dibdib. Ang opisina ni Inigo Altaraza ay kasing lawak ng isang maliit na apartment at kasing lamig ng ugali nito. Minimalistiko. Itim, puti at kulay abo. Ang tanging kulay ay nagmumula sa tanawin ng buong Makati City mula sa dambuhalang bintanang salamin sa likod ng kanyang mesa. Nakaupo ito roon, suot na ang panibagong damit na tila walang nangyari. Nakatutok ang mga mata nito sa screen ng kanyang laptop. Sa loob ng 1 minuto, hindi ito nagsalita. Hinayaan lang siya ni Inigo na tumayo roon na parang isang nasasakdal na naghihintay ng hatol. Umupo ka, Santos, sabi nito sa wakas, hindi pa rin inaalis ang tingin sa screen. Sumunod si Ara, umupo sa gilid ng isa sa mga mamahaling silya sa harap ng mesa nito. Inihanda niya ang kanyang sarili. Sa wakas, isinara ni Inigo ang kanyang laptop. Itinuon nito ang buong atensyon sa kanya, at naramdaman ni Ara ang pag-urong ng kanyang sikmura. Ang titig nito ay matalas, mapanuri. Kailangan ko ng iyong pananaw, simula nito, ang mga salita ay tila maingat na pinipili. Bilang isang babae. Kumunot ang noo ni Ara. Ano raw? Mayroon akong isang sitwasyon, pagpapatuloy nito, at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Ara ang isang bahid ng pag-aalinlangan sa mukha nito. May isang babae na kailangan kong mapahanga. Para sa isang mahalagang usapin. Napatanga si Ara. Ang isip niya ay nagpupumilit na iproseso ang kanyang narinig. Si Inigo Altaraza, ang kilalang playboy ng Maynila na laman ng mga society column, ang lalaking kayang makuha ang kahit sinong babae sa isang pitik lang ng daliri, ay humihingi sa kanya ng payo sa pakikipag-date. Sa kanya, sa isang Ara Santos na ang huling relasyon ay natapos 3 taon na ang nakalipas dahil masyado raw siyang simple at walang ambisyon. Ang kabalintunaan ay halos nakakatawa. Sir, tanging nasabi niya. Huwag mo nang ipaulit sa akin, Santos, sabi nito, bumabalik ang dati nitong tono. Simple lang ang tanong. Ano ang gusto ng mga babae? Paano sila napapasaya? Napalunok si Ara. Ito ba ay isang uri ng pagsubok? Isang bitag? Ngunit ang ekspresyon nito, kahit pilit na tinatago, ay may bahid ng sinseridad. O marahil ay desperasyon. Huminga siya ng malalim. Kung ito man ang huling gagawin niya sa kumpanyang ito, gagawin na niya ng tama. Inisip niya kung ano ang gusto niya sanang maranasan. Inisip niya ang mga simpleng bagay na pinapangarap niya. Well, Sir D. Simula niya, medyo nanginginig pa ang boses. Una po, makinig kayo sa kanya. Hindi lang yung basta naririnig ninyo ang sinasabi niya, kundi yung talagang naiintindihan ninyo. Isang kilay ni Inigo ang bahagyang tumaas. Nakikinig ito. Nagpatuloy si Ara, unti-unting nagkakaroon ng kumpiyansa. Alamin niyo po ang mga maliliit na bagay. Ano ang paborito niyang bulaklak o anong kanta ang nagpapasaya sa kanya? Hindi po kailangan ng malalaking regalo. Minsan po, mas mahalaga yung naaalala ninyo, yung mga detalyeng akala niya ay nakalimutan na ng lahat. At huwag po puro tungkol sa business ang pag-usapan, dagdag niya. Tanungin ninyo po kung kumusta ang araw niya. Kung ano ang mga pangarap niya. Ipakita ninyo po na interesado kayo sa kanya bilang isang tao, hindi lang bilang isang kasama sa isang mahalagang usapin. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan siya ni Inigo at sa pagkakataong ito, ang titig nito ay hindi na malamig. Mayroon itong kakaibang lalim na parang sinusuri nito hindi lang ang kanyang mga salita, kundi pati na rin ang kanyang pagkatao. Mga bulaklak, ulit nito na parang sa sarili. Kumuha ito ng isang panulat at isinulat iyon sa isang maliit na notepad. Okay. Makakaalis ka na. Ganoon lang. Walang pasasalamat. Walang ngiti. Tumayo si Ara, pakiramdam niya ay nakalutang siya sa ere,
dahil sa kakaibang pag-uusap na iyon. Lumabas siya ng opisina, ang isip ay gulong-gulo pa rin. Ang natitirang bahagi ng araw ay lumipas ng walang anumang insidente. Inaasahan ni Ara na anumang oras ay babalik sa dati ang lahat, ngunit wala. Naging abala siya sa pag-aayos ng schedule ni Inigo, pagsagot sa mga tawag, at paghahanda ng mga dokumento. Pilit na iwinawaksi sa isip ang utang sa ospital at ang kakaibang pag-uusap nila kanina. 6:00 na ng gabi. Halos lahat ng empleyado sa kanilang palapag ay nagsuwian na. Nagliligpit na si Ara ng kanyang mga gamit, sabik ng umuwi at dalawin ang kanyang ina. Biglang tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Ang boses ni Inigo. Santos. Yes, sir, sagot niya. Mag-empake ka ng damit para sa weekend. Natigilan si Ara. Oh. Sir. May meeting ako. Isang mahalagang kliyente. At kailangan kitang sumama para tumulong. Ang tono nito ay pinal, walang lugar para sa pagtanggi. Napabuntong hininga si Ara. Paalam sa pagdalaw kay mama. Okay po, sir. Saan po ang venue para maihanda ko po ang itinerary at mga kakailanganin? Isang maikling katahimikan ang sumunod bago ito sumagot, ang boses ay direkta at walang emosyon. Sa isang resort. Sa Batangas. Sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Ara. Ang kanyang mga kamay na nag-aayos ng gamit ay nanigas sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng malakas, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa lugar na binanggit nito. Batangas. Ang probinsya niya. Ang kanyang tahanan. Ang isip niya ay napuno ng mga tanong. Sa dinami-dami ng lugar sa Pilipinas, bakit doon? Isang pagkakataon lang ba ito? O mayroon bang ibang dahilan sa likod ng biglaang business trip na ito, isang sikretong kasing lalim ng mga payong ibinigay niya kanina? Naiwan siyang nakatitig sa kawalan, ang bigat ng isang hindi inaasahang pag-uwi ay mas mabigat pa kaysa sa bigat ng mga problemang kasalukuyan na niyang pinapasan. Ang Sandoval Corp ay hindi basta-bastang isda, Inigo. Ito ay isang pating. At sa mundo natin, kailangan mong lalamunin ang pating bago kanya lalamunin. Ang boses ni Ricardo Altaraza, ang kanyang tiyuhin, ay maihalong langis at lason, isang kombinasyong nakasanayan na ni Inigo sa loob ng boardroom. Nakaupo si Inigo sa dulo ng mahabang mesa, ang kanyang mukha ay isang blankong canvas, habang ang mga miyembro ng board ay isa-isang nagpapahayag ng kanilang mga opinyon tungkol sa pinakamalaking merger sa kasaysayan ng Altaraza Holdings. Ngunit ang isip ni Inigo ay nasa ibang lugar. Naaalala niya ang nangyari kaninang umaga, ang natapong kape, ang takot sa mga mata ng kanyang kalihim, at ang pinakakakatuwang pag-uusap na naranasan niya sa buong buhay niya. Makinig kayo sa kanya. Alamin ang maliliit na bagay. Mga bulaklak. Mga payong simple at halos katawa-tawa sa kalagitnaan ng mundong ginagalawan niya, kung saan ang bawat galaw ay kalkulado at bawat salita ay may katumbas na presyo. Ang pakikipag-ugnayan mo kay Katrina Sandoval ay krusyal. Pagpapatuloy ni Ricardo, ang mga mata nito ay kumikinang sa ambisyon. Ang hapunan mamaya sa Batangas ay hindi lang isang simpleng meeting. Ito ang unang hakbang. Kailangan mong makuha ang tiwala niya, Inigo. Gamitin mo ang iyong natural na talento. Isang mapaklang ngiti ang gustong kumawala sa mga labi ni Inigo, ngunit pinigilan niya ito. Natural na talento. Iyon ang tingin ng lahat sa kanya. Ang walang pusong playboy, ang tagapagmana na kayang paikutin ang mundo sa kanyang mga daliri. Isang magandang kasinungalingan na matagal na niyang pinanindigan para pagtakpan ang isang katotohanang ayaw niyang harapin. Naiintindihan ko, malamig na tugon ni Inigo, sapat na para putulin ang diskusyon. Ang kanyang boses, bagamat kalmado, ay may bigat na nagpatahimik sa buong silid. Gagawin ko ang kailangang gawin. Meeting adjourned. Tumayo siya nang hindi na hinintay ang sagot ng iba. Habang naglalakad palabas, ramdam niya ang titig ni Ricardo sa kanyang likuran, isang titig na puno ng panggigipit at pag-aabang. Ang merger na ito ay ideya ni Ricardo. Isang agresibong hakbang na ayon dito ay magpapatibay sa kanilang kumpanya. Ngunit alam ni Inigo na para kay Ricardo, ito rin ay isang pagsubok. Isang pagsubok sa kanyang kakayahan bilang CEO. Isang pagkakataon para mapatunayan ni Ricardo na siya dapat ang nakaupo sa tronong iyon. At si Katrina Sandoval, kasama ang kanyang kumpanya,
ang siyang magiging susi o kandado sa planong ito. Ang biyahe patungong Batangas ay tahimik. Minamaneho ni Inigo ang kanyang itim na SE, habang ang ingay lang na maririnig sa loob ay ang mahinang tunog ng makina at ang kontroladong buga ng air conditioner. Sa kanyang tabi, sa passenger seat, ay si Arabella Santos. Tulog ito. Bahagyang nakatagilid ang ulo nito, nakasandal sa bintana. Ang kanyang salamin sa mata ay medyo bumaba sa kanyang ilong, at ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang. Sa ilalim ng malupit na liwanag ng araw sa labas, nakikita ni Inigo ang bahagyang gatla ng pag-aalala sa pagitan ng mga kilay nito, isang gatlang nananatili kahit sa kanyang pagtulog. Napabuntong hininga si Inigo. Ito ang babaeng binigyan niya ng responsibilidad na tulungan siyang mapahanga, si Katrina Sandoval. Isang babaeng ang tanging sandata ay ang katapatan at mga payong hango sa mga pocketbook. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang imahe niya ngayon, payapa, walang depensa, at halatang pagod, ay mas totoo kaysa sa lahat ng peking ngiti at kalkuladong papuri na natanggap niya mula sa mga babaeng tulad ni Katrina. Si Ara ay isang simpleng nota sa isang komplikadong simponya, ngunit ang kanyang tunog ay malinaw at hindi sintonado. Biglang may tumugtog sa radyo, isang lumang kanta mula sa dekada 90. Isang kanta tungkol sa pangako at pagsisisi. At sa isang iglap, bumalik ang multo. Isang madilim na kalsada. Umuulan. Ang tunog ng kantang iyon mula sa stereo ng kotse. Ang halakhak ng isang babae sa kanyang tabi, ang kanyang buhok ay amoy sampag-ita. Si Isabel. Nigo, dahan-dahan, sabi nito pero natatawa pa rin. Masyado kang mabilis. Gusto kitang iuwi agad, sagot niya, isang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Ngiti ng isang binatang umiibig, walang alam sa bigat ng mundo. Pagkatapos ay ang nakasisilaw na liwanag. Ang biglaang pagpihit ng manibela. Ang tunog ng nababasag na salamin at nababaling metal. At ang katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan na sinundan ng kanyang sariling sigaw, isang sigaw na puno ng pangalan nito. Isabel. Napahigpit ang kapit ni Inigo sa manibela, ang mga ugat sa kanyang kamay ay lumitaw. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Pinatay niya ang radyo. Ang katahimikan na pumalit ay mas mabigat, mas puno ng alaala. Mula noon, ipinangako niya sa sarili na hindi na siya muling magmamahal ng ganoon. Ang pag-ibig ay kahinaan. Ang pag-ibig ay panganib. Ang mga relasyon niya ay naging mga transaksyon, mga pansamantalang aliw, isang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso upang walang sinuman ang makapasok. Sumulyap siyang muli kay Ara. Natutulog pa rin ito, walang kamalay-malay sa multo na kasama nila sa loob ng sasakyan. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Inigo ang isang emosyon na hindi galit o pagsisisi, kundi isang uri ng panghihinayang. Ang resort ay isang paraisong gawa ng tao. Mga infinity pool na tila sumasanib sa aso na dagat, mga kabana na may puting kurtina na sumasayaw sa hangin, at mga staff na ngumingiti na parang nakaprograma. Ito ang mundo ni Inigo. Maganda sa labas, ngunit walang kaluluwa. Santos, ang meeting ay mamayang alas 7 sa main restaurant. Siguraduhin mong nakahanda na ang lahat ng presentasyon. At manatili ka sa malapit kung sakaling may kailanganin ako, utos niya kay Ara pagkarating nila sa lobby. Opo, sir, sagot nito, halatang pinipilit na maging propesyonal sa kabila ng pagiging nasa sarili nitong probinsya. Habang naghahanda si Inigo sa kanyang suite, muli niyang binasa ang mga nakasulat sa kanyang notepad, ang mga salitang idinikta ng kanyang kalihim. Makinig. Maliliit na bagay. Pangarap. Mga konsepto na parang galing sa ibang planeta. Paano niya ito gagamitin kay Katrina Sandoval, isang babaeng ang pangarap ay dominahin ang merkado at ang maliliit na bagay na pinapansin ay ang porsyento ng kita. Pero sinubukan niya. Nag-research siya. Nalaman niyang mahilig pala si Katrina sa isang uri ng bihirang orchid. Isang maliit na bagay. Inutusan niya ang concierge ng hotel na maghanap nito. Isang kalkuladong galaw, ngunit hango sa payo ni Ara. Ang kabalintunaan ay hindi nawala sa kanya. Alas 6 na. Kailangan niya ng hangin. Lumabas siya ng kanyang suite at naglakad-lakad sa tabi ng hardin ng resort. Ang araw ay papalubog na, nag-iiwan ng mga kulay kahel at lila sa kalangitan. Malapit na ang oras ng laban.
Doon, sa isang medyo tagong bahagi ng hardin, nakita niya si Ara. Nakatayo ito, nakatalikod sa kanya, may hawak na cellphone sa tainga. Narinig niya ang boses nito, nanginginig at puno ng pagsusumamo. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang mga salita nito ay tila humila sa kanya. Opo, doktora. Naiintindihan ko po. Pero wala na po bang ibang paraan, isang mahabang katahimikan? Gagawin ko po ang lahat. Maghahanap po ako ng paraan. Kailangan na po ba talaga ang operasyon agad-agad? Napatigil si Inigo. Ang bawat salita ni Ara ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang kaba sa boses nito, ang panginginig na halos maramdaman niya kahit sa kanyang kinatatayuan. Magkano po ulit yung deposit? Message po. Opo. Tatawag po ulit ako. Maraming salamat po, doktora. Ibinaling ni Ara ang kanyang katawan at nakita ni Inigo ang kanyang mukha. Puno ito ng luha. Mabilis niya itong pinunasan, ngunit hindi nito napigilan ang isang hikbing kumawala. Napayuko ito, ang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Sa sandaling iyon, nawala ang nawala ang merger. Nawala ang mga pating at ang laro ng kapangyarihan. Ang tanging nakikita ni Inigo ay isang babaeng nag-iisa, dinudurog ng bigat ng isang problemang hindi niya kayang sabihin kahit kanino. Ang problemang sinusubukan nitong itago sa likod ng kanyang maayos na damit at mahusay na pagtatrabaho. Ang halaga ng operasyon na marahil ay katumbas lang ng presyo ng relo sa kanyang pulso. Naramdaman ni Inigo ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib, ang kirot ng kawalan ng magawa, ang parehong pakiramdam na naramdaman niya sa loob ng ambulansya maraming taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon, iba na. Ngayon, mayroon siyang kapangyarihan. Mayroon siyang magagawa. Mabilis siyang tumalikod bago pa siya makita ni Ara. Bumalik siya sa kanyang suite, ang isip ay hindi na nakatuon kay Katrina o sa negosyo. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang mga daliri ay mabilis na nag-scroll sa kanyang mga kontak, nilagpasan ang mga pangalan ng mga bilyonaryo at mga politiko. Huminto ito sa isang pangalan. Antonio Reyes. Ang pinakamagaling na cardiac surgeon sa bansa. Ang kanyang matalik na kaibigan. Pinindot niya ang call button. Anton, sabi niya nang sagutin nito ang tawag, ang boses niya ay mababa ngunit may bigat ng isang desisyon. It's Inigo. I need a favor. A big one. Ang hapunan ay isang obra maestra ng pagkukunwari. Nakaupo si Ara sa isang maliit na mesa na hindi kalayuan sa kinaroroonan nina Eleni Altaraza at Dinis Katrina Sandoval, kunwari ay abala sa kanyang laptop, ngunit ang totoo'y pinapanood ang bawat galaw. Si Katrina, nasuot ang isang eleganteng pulang bestida, ay ang perpektong imahe ng kapangyarihan at kariktan. Si Eleni Altaraza naman ay ang dati pa rin siya, kalmado, kontrolado, ngunit may kakaibang pagbabago ngayong gabi. Naalala ni Ara ang mga payo niya. Makinig. At nakikinig nga ito. Sa tuwing nagsasalita si Katrina tungkol sa mga tagumpay ng Sandoval Corp, tumatango si Eleni Altaraza, nagtatanong ng mga follow-up question na nagpapakitang interesado talaga ito. Maliliit na bagay. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, may dumating na waiter na may dalang isang maliit, ngunit napakagandang orchid sa isang paso. Ang waling-waling. Nakita ni Ara ang panandaliang pagkabigla at paghanga sa mga mata ni Katrina. Isang perpektong galaw. Huwag puro business. Narinig ni Ara na tinanong ni Eleni Altaraza kung ano ang paborito nitong lugar na napuntahan na, isang tanong na nagpabago sa takbo ng usapan mula sa merkado patungo sa mga alaala ng paglalakbay. Sa bawat tamang galaw ni Eleni Altaraza, nararamdaman ni Ara ang isang kakaibang halo ng pagmamalaki at kirot. Pagmamalaki dahil ang mga payo niya ay gumagana. Kirot dahil ipinapaalala nito sa kanya ang sarili niyang kabiguan sa pag-ibig. Ang mga simpleng bagay na ito ay hindi kailanman ginawa para sa kanya ni Marco. Para kay Marco, ang pag-ibig ay dapat may katumbas na ambisyon at yaman. Natapos ang hapunan na may kasamang isang matatag na pagkakamay sa pagitan ni Inigo at Katrina, isang senyales na naging matagumpay ang gabi. Good job, Santos, sabi ni Eleni Altaraza nang makalapit ito sa kanya. Ang boses ay mababa at halos walang emosyon, ngunit alam ni Ara na ito na ang pinakamalapit sa isang papuri na makukuha niya mula rito. Trabaho ko po yun, sir, sagot niya.
Bukas ng umaga ay libre ka hanggang tanghali. Ang flight natin pabalik ng Maynila ay sa hapon pa, sabi nito. Gawin mo ang gusto mong gawin. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad patungo sa elevator. Naiwan si Ara na natigilan. Libre ka. Ang mga salitang iyon ay parang musika sa kanyang pandinig. Isang pagkakataon. Isang pagkakataong makauwi. Kinabukasan, ang init ng araw ng Batangas ay sumalubong kay Ara na parang isang matagal nang nawalay na yakap. Ang amoy ng alat mula sa dagat, ang ingay ng mga tricycle sa kalsada, ang pamilyar na tanawin ng kanilang maliit na bayan, lahat ay nagsasabing, "Welcome home." Nag-arkila siya ng tricycle mula sa resort. Habang papalapit siya sa kanilang bahay, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na uwi siya nang hindi nagsasabi. Sorpresa! Ngunit kasabay ng pananabik ay ang kaba. Kumusta na kaya si Mama? Ang kanilang bahay ay simple lang. Gawa sa pinaghalong semento at kahoy, may maliit na hardin ng mga gulay sa harapan na alaga ng kanyang ina. Mula sa labas, narinig niya ang tawanan ng kanyang mga kapatid. Huminga siya ng malalim at itinulak ang pintong hindi naman nakasara. Surprise, sigaw niya. Dalawang papalapit na sigaw ang sumalubong sa kanya. Ate Ara. Si Lito at si Nena, ang kanyang mga kapatid, ay tumakbo at yumakap sa kanya ng mahigpit. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila bahagyang gumaan. Ate, bakit hindi ka nagsabi? Nakapagluto sana si Mama ng paborito mong adobo, sabi ni Nena. Anak, ikaw pala, isang mahinang boses ang narinig niya mula sa sala. Naroon ang kanyang ina, si Aling Feli, nakaupo sa isang silyang tumba, mas payat kaysa sa huli niyang pagkikita, ngunit may ngiti sa mga labi. Lumapit si Ara at marahang yumakap sa ina, pinipigilan ang mga luha. Ma, kumusta na po kayo? Tanong niya, hinahaplos ang buhok nitong may mga puti na. Heto, ayos lang. Mas malakas na ngayon dahil nandito ka, sagot ng ina. Teka, paano ka na pauwi? Bago pa man makasagot si Ara, isang itim at makintab na isgu ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumukas ang pinto sa driver's side, at mula roon ay lumabas ang isang figurang hindi niya inaasahang makikita sa lugar na iyon. Si Inigo Altaraza, suot ang isang simpleng polo shirt at slacks, ay nakatayo sa ilalim ng sikat ng araw, na tila isang tauhan mula sa ibang mundo na napadpad sa kanilang realidad. Sa kamay nito ay may dala itong isang bayong na puno ng mga prutas. Nalaglag ang panga ni Ara. Maging ang kanyang mga kapatid ay natigilan. Sir, nautal na sabi ni Ara. Anong ginagawa ninyo rito? Sinundan ko ang direksyon na ibinigay mo sa driver ng tricycle kanina, kalmadong sagot nito, na parang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. At naisip kong hindi magandang bumisita ng walang dala. Lumapit ito, at sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang kanyang boss na tila nahihiya. Ibinigay nito ang bayong kay Aling Feli. Para po sa inyo, Maam. Inigo po. Si Aling Feli, na sanay makisalamuha sa lahat ng uri ng tao, ay ngumiti ng maluwag. Naku, iho, salamat. Napakabait mo namang bata. Ikaw pala ang boss nitong si Ara. Halika, pumasok ka. Walang nagawa si Ara kundi papasukin ang sihi ng Altaraza Holdings sa kanilang maliit na sala. Ipinagtimpla niya ito ng kape, habang ang mga kapatid niya ay nakatitig lang dito na parang isang artista. Ang sitwasyon ay surreal. Ang kanyang dalawang mundo, ang corporate world ng Makati at ang simpleng buhay sa probinsya, ay biglang nagsanib sa loob ng kanilang bahay. At sa kanyang pagkagulat, si Amy Altaraza ay hindi mukhang nailang. Magalang itong nakipag-usap sa kanyang ina, tinatanong ang tungkol sa hardin nito. Nakipagbiruan ito sa kanyang mga kapatid. Nakita ni Ara ang isang panig nito na hindi niya kailanman nakita, isang Inigo Altaraza na walang pader na nakapalibot sa kanya, isang lalaking marunong umiti. Tara, ate, Sir Inigo. Maglakad-lakad tayo sa tabing dagat, aya ni Nena. Dinala sila ng kanilang mga paa sa dalampasigan na ilang metro lang mula sa kanilang bahay. Ang puting buhangin, ang asul na tubig, ang mga bangkang nakadaong sa di kalayuan. Ito ang kanyang santuwaryo. Habang nauna ang kanyang mga kapatid sa paglalakad, naiwan sina Ara at Inigo. Hindi ko akalain na ganito ang itsura ng mundo mo, basag ni Inigo sa katahimikan, ang tingin ay nasa malawak na karagatan. Simple lang po, sir, sagot ni Ara.
Hindi. Payapa pagtatama nito. Tumingin ito sa kanya. Salamat sa mga payo mo, Ara. Naging matagumpay ang meeting. Sa unang pagkakataon, tinawag siya nito sa kanyang unang pangalan ng walang kasamang apelyido. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ara ang isang kakaibang pintig sa kanyang puso. Ang init ng araw ay tila lumipat mula sa kanyang balat papasok sa kanyang dibdib. Nakangiti silang naglalakad, tinatanaw ang papalubog na araw, nang isang boses mula sa kanilang likuran ang pumutol sa sandali. Ara! Lumingon si Ara. At ang pintig sa kanyang puso ay napalitan ng isang malakas na kabog. Nakatayo roon si Marco. Ang kanyang dating kasintahan. Ang lalaking dumurog sa kanyang puso. Mas mukha itong makisig ngayon, suot ang mga mamahaling damit, halatang naging matagumpay sa buhay. Ang mga mata nito ay nakatuon sa kanya, puno ng isang emosyong matagal na niyang hindi nakikita. Ngunit ang mga matang iyon ay mabilis na lumipat kay Inigo, na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Ara. Ang ngiti ni Marco ay naglaho, napalitan ng pagtataka at isang bahid ng selos. Lumapit si Marco, ang tingin ay hindi inaalis kay Ara, na para bang wala si Inigo roon. Ara, mahal, sabi nito, ang boses ay malambing at puno ng pagsisisi. Nagbalik ako para sayo. Nagbalik ako para sayo. Ang anim na salitang iyon, na binitiwan ng estrangherong nagngangalang Marco, ay tumama kay Inigo na parang isang biglaang sampal sa isang tahimik na silid. Sa isang iglap, naramdaman niya ang isang pamilyar, ngunit matagal nang nakalimutang kuryente na gumapang sa kanyang mga ugat. Isang emosyong mailap at mapanganib. Pagsiselos. Hindi niya ito naramdaman mula noong mga panahong si Isabel pa ang nagmamay-ari ng kanyang mundo. Ang pakiramdam na ito ay isang multo mula sa nakaraan, isang multong akala niya ay nailibing na niya kasama ng kanyang mga luha at pagsisisi. Ngunit heto na naman, bumabalik, at ang dahilan ay ang babaeng nakatayo sa kanyang tabi, ang kanyang kalihim, si Arabella. Napatingin siya kay Ara. Nakita niya ang pagkasindak sa mukha nito, ang pagkagulat na mabilis na napalitan ng pagkabalisa. Ang mga labi nito ay bahagyang nakaawang, hindi alam kung ano ang sasabihin. Otomatikong kumilos si Inigo. Humakbang siya ng bahagya, hindi agresibo, ngunit sapat na para iparamdam ang kanyang presensya sa pagitan ni Ara at Marco. Inilahad niya ang kanyang kamay sa lalaki, ang kanyang mukha ay kalmado at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Inigo Altaraza, pagpapakilala niya, ang boses ay matatag at formal. Boss ni Ara. Sinadya niyang idiin ang huling dalawang salita. Isa itong pag-aari, isang pag-angkin sa kasalukuyang estado ng mga bagay. Tinanggap ni Marco ang kanyang kamay, ngunit ang mga mata nito ay nanatili kay Ara. Marco, sabi nito, may isang pilit na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang matalik na kaibigan. Isang kasinungalingan. Alam ni Inigo na kasinungalingan iyon. Ang paraan ng pagbigkas ni Marco sa salitang imahal kanina ay hindi pang kaibigan. Sir, si Marco po dati ko pong kapitbahay, nautal na pagpapakilala ni Ara, halatang sinusubukang pag-aanin ang sitwasyon. Ang kanyang tingin ay nagpapalipat-lipat sa dalawang lalaki, na tila isang manonood sa isang laban ng tenis na hindi niya gustong salihan. Isang kasiyahan na makilala ka, sabi ni Inigo, ang boses ay magalang ngunit walang bahid ng init. Binitiwan niya ang kamay ni Marco. Ngunit kailangan na naming umalis. May flight pa kami pabalik ng Maynila. Ara, halika na. Ang utos ay malinaw. Isang pagpapahiwatig na tapos na ang usapan. Pero, Ara, kararating ko lang, protesta ni Marco, ang atensyon ay muling ibinaling kay Ara. May dala akong pasalubong para sa iyo, para kay Tita Feli. Kailangan nating mag-usap. Doon na naramdaman ni Inigo ang pag-init ng kanyang ulo. Ang pagpupumilit ng lalaking ito, ang paraan ng pagbaliwala nito sa kanya, ay isang direktang hamon. Ngunit hindi siya bumaba sa level nito. Sa halip, lumingon siya kay Ara, ang kanyang ekspresyon ay lumambot ng bahagya. Ang ina mo ay naghihintay sa atin. Hindi magandang paghintayin siya, mahinahon niyang sabi, ngunit ang mensahe ay para kay Marco, ako ang kasama niya. Ako ang dinala niya sa kanyang pamilya. Tila nakuha ni Ara ang senyales. Tumango siya. Marco, pasensya na. Kailangan ko na talagang umalis. Siguro sa susunod na lang.
Ang pagkabigo sa mukha ni Marco ay hindi maitatago. Ngunit bago pa ito makasagot muli, si Inigo ay nagsimula ng maglakad pabalik sa bahay nila Ara, na nag-iiwan kay Marco ng isang malinaw na mensahe, tapos na ang eksena. Walang nagawa si Ara kundi ang sumunod. Ang pamamaalam sa pamilya ni Ara ay mabilis at medyo alanganin. Ramdam ni Inigo ang mga nagtatakang tingin ng mga kapatid ni Ara, at ang mapanuring tingin ng ina nito. Ngunit walang nagtanong. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Hindi ito ang komportableng katahimikan kanina noong papunta sila. Ito ay isang katahimikan na puno ng mga hindi masabing salita, ng mga tanong na nakabitin sa hangin. Pinanatili ni Inigo ang kanyang mga mata sa kalsada, ngunit ang kanyang isip ay naglalakbay. Muling umalingaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Marco. Nagbalik ako para sa'yo. Ang pag-aangkin sa boses nito, ang kasaysayang malinaw na mayroon sila ni Ara, ay nagdulot ng isang kirot sa dibdib ni Inigo. Bakit siya nagkakaganito? Si Arabella Santos ay empleyado niya lamang. Isang mahusay na kalihim. Ngunit sa loob ng 24 na oras, nakita niya ang higit pa roon. Nakita niya ang isang anak na puno ng pag-aalala, isang kapatid na mapagmahal, at isang babaeng may simpleng ganda na lalong lumitaw sa gitna ng init ng kanyang probinsya. At ang ideya na may ibang lalaking umaangkin dito, lalo na ang isang lalaking halatang nanakit dito noon, ay hindi katanggap-tanggap. Doon niya napagtanto. Ang nararamdaman niya para kay Ara ay hindi na lamang propesyonal na pag-aalala. Ang pagtulong sa ina nito ay hindi na lamang isang gawa ng awa. Ito ay naging personal. Ang pagnanais na protektahan si Ara, mula sa bigat ng mundo, mula sa mga multo ng nakaraan nito, ay naging isang pangangailangan. Binasag ni Ara ang katahimikan. Sir, pasensya na po kayo kanina. Hindi ko po inaasahan ang pagdating niya. Wala kang dapat ihingi ng tawad, sagot ni Inigo, ang boses ay mas malumanay kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi na niya ito tinanong patungkol kay Marco. Ayaw niyang maging isa pang lalaki na nagpapabigat sa kanyang nararamdaman. Ang natitirang biyahe ay muling binalot ng katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito, may nagbago na sa isip ni Inigo. Isang desisyon ang nabuo. Isang pader ang nagsimulang gumuho. Kinabukasan, sa kanyang opisina sa ika-40 palapag, si Inigo Altaraza ay hindi na lang isang CEO na nagpapatakbo ng isang korporasyon. Siya ay isang taong may misyon. Ang una niyang tinawagan ay si E. Antonio Reyes. Anton, yung pabor na hiningi ko, simula niya, walang paligoy-ligoy. Gusto kong gawin mo na ngayon. Ang pasyente ay si Feli Santos, kasalukuyang nasa Batangas Provincial Hospital. Gusto kong ilipat siya sa Manila Medical Center, sa lalong madaling panahon, sa ilalim ng iyong pangangalaga. Lahat ng gastusin, mula sa private ambulance, sa private suite, sa operasyon, at sa recovery, ako ang bahala. Nigo, malaking halaga yan, sabi ni Anton sa kabilang linya. Sino ba itong si Feli Santos? Isang taong mahalaga sa isang taong mahalaga sa akin, sagot ni Inigo, at sa pagsabi niya noon, naramdaman niya ang bigat at katotohanan ng kanyang mga salita. At isa pa, Anton. Ang pinakamahalagang kondisyon. Kailangang manatiling anonymous ang tulong na ito. Sabihin mong galing sa isang foundation, isang benefactor, kahit ano. Basta huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ko. Naiintindihan mo ba? Malinaw, sagot ng kaibigan niya. Kung ano man yan, Nigo, mukhang seryoso. Mag-iingat ka. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Inigo ay bahagyang gumaan ang kanyang pasanin. Isang problema ang naayos. Ngunit alam niyang may paparating na isa pa. At hindi nga siya nagkamali. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina, at pumasok si Ricardo Altaraza nang walang paalam, isang ngisi ang nakapaskil sa mukha nito. Magaling na trabaho sa Batangas, pamangkin, bati nito, umupo sa silyang nasa harap ng kanyang mesa na parang pag-aari nito. Narinig kong napahanga mo raw si Elia Sandoval. Mukhang epektibo ang iyong mga pamamaraan. Ginawa ko lang ang kailangan, tugon ni Inigo na natiling kalmado. Ngunit hindi lang iyan ang nabalitaan ko, pagpapatuloy ni Ricardo, ang tono ay naging mas makahulugan. Nabalitaan ko ring nagkaroon ka ng isang personal na field trip. Kasama ang iyong kalihim. Sa mismong bayan pa niya. Nanatiling hindi nagbago ang ekspresyon ni Inigo, ngunit naramdaman niya ang paghigpit ng kanyang panga.
Kailangan ko ng assistant. Siya ang dinala ko. Siyempre, sabi ni Ricardo, tumatawa ng mahina. Inigo, alam nating pareho kung paano gumagana ang mundong ito. Ang isang sisi ay dapat na hindi lang magaling, dapat din siyang malinis tingnan. Lalo na sa gitna ng ₱1 billion merger. Anumang chismis, anumang pahiwatig ng isang hindi naaangkop na relasyon ay maaaring maging lason. Maaari itong makasira sa tiwala ng mga investor. Maaari itong makasira sa tiwala ni Katrina Sandoval. Ang banta ay hindi direkta, ngunit malinaw na parang kristal. Mag-ingat ka. Ginagamit ko ito laban sa'yo. Pinahahalagahan ko ang iyong pag-aalala, Tiyo, malamig na sabi ni Inigo. Ngunit kaya kong pamahalaan ang aking mga tauhan at ang aking mga gawain. Umaasa ako, sabi ni Ricardo, tumayo na ito. Dahil nakasalalay ang kinabukasan ng Altaraza Holdings sa iyong kakayahan. At sa iyong mga desisyon. Nang makalabas si Ricardo, naiwan si Inigo na nakatitig sa pinto. Ang laro ay nagsimula na. At sa gitna nito, hindi namamalayan ay si Arabella. Sa kabilang banda ng gusali, sa kanyang maliit na cubicle, nagring ang telepono ni Ara. Isang numero na hindi pamilyar sa kanya. Hello? Si Arabella Santos po ito. Good morning, Ina Santos. Ako po si Nurse Reyes mula sa Manila Medical Center, sabi ng boses sa kabilang linya. Tumatawag po ako para ipaalam na isang anonymous benefactor ang sumagot sa lahat ng gastusin para sa operasyon ng inyong ina, si Gen. Feli Santos. Kasama na rito ang kanyang paglipat dito sa aming ospital. Isang private ambulance ang papunta na ngayon sa Batangas para sunduin siya. Natigilan si Ara. Ang hawak niyang ballpen ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ano po? Anonymous benefactor. Sino po? Pasensya na po, ma'am, ngunit iyon po ang utos. Confidential po ang identity ng donor. Ang kailangan niyo na lang pong gawin ay pumunta rito sa ospital mamayang hapon para asikasuhin ang admission papers. Congratulations po. Napatulala si Ara sa kanyang telepono matapos ang tawag. Ang kanyang isip ay blanko. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, mga luha hindi ng kalungkutan, kundi ng lubos na pagkalito at hindi makapaniwalang pasasalamat. Isang milagro. Isang himala na dumating mula sa langit. Ngunit sino? Sino ang anghel na nagbigay sa kanila ng ganitong biyaya? Ang amoy ng antiseptic sa Manila Medical Center ay matapang at nakakapanibago, ngunit para kay Ara, ito ang amoy ng pag-asa. Nakatayo siya sa labas ng pintuan ng isang private room, pinagmamasdan ang kanyang ina na mahimbing na natutulog sa isang modernong kama. Nakakabit dito ang mga aparato na hindi niya maintindihan, ngunit ang payapang paghinga ni Aling Feli ay sapat na para magdala ng kapayapaan sa kanyang nag-aalalang puso. Isang milagro. Paulit-ulit na sinasabi iyon ng kanyang isip. Kahapon lang, ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. Ngayon, isang hindi nakikitang kamay ang umako sa pinakamabigat niyang pasanin. Anghel. Iyon ang salitang paulit-ulit na binibigkas ng kanyang ina kanina bago ito makatulog dahil sa gamot. May anghel na nagligtas sa atin, anak. Ngunit sino ang anghel na ito? Ang tanong ay parang isang matalim na tinik sa gitna ng kanyang kaligayahan. Walang sinasabi ang ospital. Isang anonymous benefactor, iyon lang ang kanilang tugon. Ara. Napalingon siya sa pamilyar na boses. Si Marco, nakatayo sa dulo ng pasilyo, may dalang isang malaking baukwet ng mga puting rosas at isang paper bag mula sa isang mamahaling restaurant. Lumapit ito, ang kanyang ngiti ay kasingkinang ng kanyang relos. Kumusta na si tita? Tanong nito, sumilip sa loob ng kwarto. Maayos na siya. Nagpapahinga, sagot ni Ara, bahagyang umatras nang mapansin ang sobrang lapit nito. Mabuti naman, sabi ni Marco. Inabot nito ang mga bulaklak sa kanya. Para sa'yo. At ito, pagkain. Alam kong hindi ka pa kumakain. Salamat, Marco. Pero hindi mo kailangang mag-abala, sabi ni Ara, bagamat tinanggap niya ang mga ito. Ngumiti si Marco, isang ngiting nagpapaalala kay Ara ng kanilang nakaraan. Hindi ito abala, Ara. Matagal kong hinintay ang pagkakataong makabawi sa'yo, sa inyo. Kaya noong nalaman ko ang sitwasyon ni tita, alam ko na kung ano ang dapat kong gawin.
Natigilan si Ara. Tumingin siya ng diretso kay Marco. Ano nang ibig mong sabihin? Nagkibit balikat si Marco, isang kilos na puno ng huwad na pagpapakumbaba. Hindi na mahalaga kung paano. Ang mahalaga, maayos na si tita. Huwag mo nang isipin ang mga gastusin. Ang pera, hindi na problema yan, Ara. Ang mahalaga, nandito ako ngayon. Hindi nito direktang sinabi, ngunit ang mga salita nito ay nakatanim na parang mga buto ng pag-aakala sa isip ni Ara. Si Marco ba? Possible. Matagumpay na ito ngayon. At ito ang paraan nito para ipakita na nagsisisi na ito. Ngunit sa halip na gumaan ang kanyang pakiramdam, lalo itong bumigat. Ang pagtanggap ng tulong mula sa lalaking minsan nang tumalikod sa kanya dahil sa kahirapan ay may kasamang pait. Ang mga sumunod na araw sa opisina ay naging kakaiba. Tila nagbago ang hangin sa pagitan nila ni Amy Altaraza. Ang dating halimaw na laging nakakunot ang noo ay napalitan ng isang taong may pakialam. Isang umaga, nadatnan niya sa kanyang mesa ang isang tasa ng kape, mainit pa. Eksakto sa timplang gusto niya. Nang lumingon siya sa opisina nito, nakita niya si Amy Altaraza na nag-angat ng tingin mula sa mga papeles, isang bahagyang tango lang ang isinukli nito. Kumusta si Aling Feli? Tanong nito isang hapon nang dumaan ito sa kanyang cubicle. Hindi ang ina mo kundi si Aling Feli. Ginamit nito ang pangalan ng kanyang ina. Maayos po, sir. Nagpapagaling na po siya, sagot niya, naramdaman ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang mga tingin nito ay tumatagal ng ilang segundo, ang mga ngiti nito ay bihira pa rin ngunit hindi na kasing lamig ng dati. Nagsimulang maging komplikado ang mga bagay-bagay sa isip at puso ni Ara. Sa isang banda, nariyan si Marco na araw-araw nagpapadala ng bulaklak at pagkain sa ospital na umaarteng siya ang bayani. Sa kabilang banda, nariyan si Amy Altaraza, ang kanyang boss, na sa hindi malamang dahilan ay nagiging mas malapit at mas maalalahanin. Ang puso niya ay parang isang barko sa gitna ng dalawang magkaibang agos. Isang Biyernes ng gabi, kailangan nilang mag-overtime para sa isang biglaang presentasyon para sa mga bagong investor mula sa Singapore. Sila na lang ang naiwan sa buong palapag. Ang tanging maririnig ay ang tahimik na ugong ng air conditioner at ang tunog ng kanilang mga keyboard. Sa palagay ko, tapos na tayo, sabi ni Inigo, hindi Amy Altaraza, dahil sa isip ni Ara, ganito na niya ito tinatawag, habang sinasara ang kanyang laptop. 10:00 na ng gabi. Napabuntong hininga si Ara, naramdaman ang pagod sa kanyang likod at balikat. Salamat naman. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Ara, sabi nito, ang boses ay seryoso. Tumingin ito sa kanya, at sa ilalim ng malambot na ilaw ng opisina, ang mga mata nitong kulay kape ay may kakaibang kinang. You did a great job. Trabaho ko lang po yun, Hindi na niya natapos ang sasabihin. Tumayo si Inigo mula sa kanyang upuan, lumapit sa kanya, at marahang inalis ang isang hibla ng buhok na nakaharang sa kanyang mukha. Ang simpleng dampi ng mga daliri nito sa kanyang pisngi ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan niya. Nanigas si Ara sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. Ang mundo ay lumiit at ang tanging naroon ay sila lang dalawa. Ara, bulong nito, ang pangalan niya ay parang isang panalangin sa mga labi nito. At pagkatapos, yumuko ito. Dahan-dahan na parang binibigyan siya ng pagkakataong tumanggi. Ngunit hindi siya gumalaw. Hindi niya kaya. Hinayaan niyang mangyari ang hindi maiiwasan. Ang mga labi ni Inigo ay mainit at malambot sa kanyang mga labi. Ang halik ay nagsimula ng marahan, isang pagtatanong. Ngunit nang hindi siya umiwas, lumalim ito, naging isang pagpapahayag ng isang damdaming matagal nang nakatago. Napapikit si Ara, isinuko ang sarili sa sandali. Ang lahat ng kanyang pagkalito, pagod at pag-aalala ay naglaho, napalitan ng isang mainit at nakalalasing na pakiramdam. Ang halik na ito ay hindi katulad ng mga halik ni Marco noon na puno ng pag-aari. Ito ay puno ng pangangailangan at respeto. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang humihingal. Nakatitig lang sila sa isa't isa, walang nagsasalita. Walang salitang kayang ipaliwanag ang nangyari. Kinabukasan, pumasok si Ara sa opisina na parang lumalakad sa mga alapaap. Ang alaala ng halik ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang mga labi.
Ang lahat ay tila magiging maayos na. Ipinatawag siya ni Inigo sa opisina nito. Ara, pakihanap ang Sandoval merger file sa aking filing cabinet. Ang blue folder. Kailangan ko lang i-review, sabi nito, ang boses ay medyo formal, ngunit ang mga mata nito ay nangungusap. Sige po, sir, sagot niya, masaya sa simpleng gawain. Pumasok siya sa malawak na opisina. Habang hinahanap niya ang folder sa kabinet, isang drawer sa personal na mesa ni Inigo ang bahagyang nakaawang. Isang bagay na hindi pangkaraniwan para sa isang taong kasing organisado nito. Sa kanyang pag-usisa, at sa pag-aakalang baka naroon ang folder, marahan niya itong binuksan. Walang folder doon. Ang tanging laman ay ilang mga personal na gamit. At isang picture frame na nakataob. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito at itinihaya. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Sa litrato ay isang mas batang Inigo Altaraza, nakangiti ng totoo at walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kaligayahan. Sa tabi niya, nakayakap sa kanyang braso, ay isang napakagandang babae na may mahabang itim na buhok at mga matang puno ng pagmamahal na nakatitig kay Inigo. Ang pagmamahalan sa pagitan nilang dalawa ay halos tumatalon mula sa litrato. Isang malamig na takot ang gumapang sa dibdib ni Ara. Sino ang babaeng ito? Ang halik kagabi. Ang biglaang kabaitan. Ang lahat ng atensyon. Bigla itong nabahira ng duda. Siya ba ay isang laro lamang? Isang pampalipas oras? O mas malala pa, isang pamalit? Isang anino na sinusubukang punan ang puwang na iniwan ng magandang babae sa litrato. Mabilis niyang ibinalik ang litrato sa drawer at isinara ito, na parang napaso. Kinuha niya ang blue folder mula sa kabinet at lumabas ng opisina, ang isip ay gulong-gulo. Nang pabalik na siya sa kanyang mesa, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Hello, sagot niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Arabella Santos, isang makinis at may edad na boses ng lalaki ang nagsalita mula sa kabilang linya. Ang tono nito ay formal at may bigat. Opo, ako nga po ito. Sino po sila? Tanong ni Ara, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili mula sa pagkakadiskubre sa litrato kanina. Ang pangalan ko ay hindi na mahalaga sa ngayon, sagot ng lalaki. Ngunit ako ay isang taong nagmamalasakit sa kapakanan ng Altaraza Holdings at sa mga taong nagtatrabaho rito. Mayroon akong impormasyon na sa tingin ko ay kailangan mong malaman. Tungkol kay Inigo Altaraza at sa biglaang kabutihang loob na ipinapakita niya sa iyo. Napatigil si Ara. Ang bawat salita ng lalaki ay parang isang patak ng yelo sa kanyang nanlalamig ng puso. Ano pong ibig ninyong sabihin? Isang mahinang tawa ang narinig niya, isang tawang walang kagalakan. Santos, huwag kang maging masyadong inosente. Ang mga bagay sa mundo namin ay bihirang mangyari ng walang kapalit. Ang pagtulong niya sa iyong ina, ang mga tingin, ang mga ngiti lahat yan ay may dahilan. Sino po ba talaga kayo? Giit ni Ara, ang takot ay napapalitan na ng pagkadepensa. Isipin mo na lang na ako ay isang kaibigan. Isang kaibigan na gustong imulat ang iyong mga mata sa katotohanan, sabi ng lalaki. Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan sa likod ng lahat ng ito, makipagkita ka sa akin. Mamayang 6:00 ng gabi. Sa The Velvet Lounge, sa tapat ng gusali. Mag-isa kang pumunta. At bakit naman po ako maniniwala sa inyo? Isang sandaling katahimikan. Dahil ang babae sa litrato na nakita mo sa drawer ni Inigo ay si Isabel. Ang kanyang yumaong kasintahan. At ikaw, Gina Santos, ay may malaking pagkakahawig sa kanya. Hindi ba tiyon ay isang napakalaking koinsidensya? Ang mga salita ay parang isang bombang sumabog sa pandinig ni Ara. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Paano nalaman ng lalaking ito ang tungkol sa litrato? Isabel. Ang pangalan ay umalingaw sa kanyang isip. Bago pa man siya makasagot, ang linya ay naputol na. Naiwan si Ara na nakatayo sa gitna ng opisina, hawak ang cellphone na parang isang malamig na piraso ng metal. Ang matamis na alaala ng halik kagabi ay naging abo sa kanyang bibig. Ang pag-asa ay napalitan ng isang nakapanlulumong takot. Ang anghel na nagligtas sa kanyang ina ay maaaring siya ring demonyo na sisira sa kanyang puso. Ang tanong na ngayon ay umiikot sa kanyang isip ay hindi na sino ang tumulong sa amin, kundi ano ang kapalit.
At ang tanging paraan para malaman ang sagot ay ang pumunta sa The Velvet Lounge mamayang gabi at harapin ang taong nag-aalok sa kanya ng isang mapait at posibleng makamandag na katotohanan. Isang ngiti. Isang totoong ngiti, hindi ang kalkulado at walang lamang ngiti na ibinibigay niya sa mga business meeting, kundi isang ngiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Ang siyang nakapaskil sa mga labi ni Inigo habang nakatitig siya sa tanawin ng syudad mula sa kanyang opisina. Ang mga gusali ay kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw, ngunit sa paningin niya, ang buong mundo ay mas maliwanag kaysa dati. Dahil kay Ara, ang halik nila kagabi ay hindi isang pagkakamali. Ito ay isang paggising. Isang paggising mula sa isang mahabang, madilim na pagkakatulog na pinili niyang manatili sa loob ng maraming taon. Sa mga bisig ni Ara, sa init ng kanyang mga labi, naramdaman ni Inigo ang isang bagay na akala niya ay hindi na niya muling mararamdaman, pag-asa. Ang pakiramdam na posible palang maging buo muli. Napagdesisyonan na niya. Tapos na ang pagkukunwari. Tapos na ang pagtatago sa likod ng maskara ng isang walang pusong si. Haharapin niya ang lahat. Haharapin niya ang kanyang nakaraan, haharapin niya ang kanyang tiyuhin, at ang pinakamahalaga, haharapin niya si Ara ng may buong katapatan. Kinuha niya ang kanyang cellphone, handa nang tawagan si Katrina Sandoval para kanselahin ang kanilang nakatakdang hapunan. Handa na siyang isugal ang merger kung kinakailangan. Ang Altaraza Holdings ay mahalaga, ngunit ang kapayapaan ng kanyang kaluluwa na natagpuan niya kay Ara ay mas mahalaga. Walang anumang kontrata ang kayang tumbasan iyon. Ngunit bago pa niya mapindot ang numero, ang kanyang mga mata ay napadako sa drawer ng kanyang mesa. Ang drawer kung saan niya itinatago ang nag-iisang paalala ng kanyang nakaraan. Ang litrato ni Isabel. Tumayo siya, lumapit dito at dahan-dahang binuksan ang drawer. Kinuha niya ang picture frame. Tinitigan niya ang masayang mukha ni Isabel, ang babaeng minahal niya ng buong puso. Ang sakit ay nariyan pa rin, isang mapurol na kirot, ngunit hindi na ito kasing talim ng dati. Hindi na ito isang sugat na sariwa. Isa na lamang itong peklat. Paalam, Belle, bulong niya sa litrato. Salamat sa lahat. Salamat sa pagmamahal. Ngunit kailangan ko ng bumitaw. Kailangan ko ng mabuhay muli. Itinayo niya ang frame sa kanyang mesa, hindi na ito itatago. Ito ay isang pagtanggap. Isang pagpaparangal sa nakaraan habang niyayakap ang kasalukuyan. Ngayon, handa na siya. Handa na siyang sabihin kay Ara ang lahat. Tungkol sa aksidente. Tungkol sa kanyang pagkakasala. Tungkol sa takot niya na magmahal muli. At tungkol sa kung paano, sa kabila ng lahat ng iyon, nagawa nitong sirain ang mga pader na itinayo niya. Lumabas siya ng kanyang opisina, isang ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Hinahanap ang babaeng nagpabago sa lahat. Ngunit wala si Ara sa kanyang mesa. Ang kanyang upuan ay walang laman. Ang kanyang mga gamit ay naroon pa, kaya marahil ay nasa banyo lang ito o may kinuha sa ibang departamento. Nagpa siya siyang hintayin ito. Habang naghihintay, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Isang text message. Mula sa isang hindi kilalang numero. Masyado kang naging kampante, pamangkin. Ang reyna ay nasa kamay ko na. Checkmate. Nangunot ang noo ni Inigo. Ricardo. Alam niyang galing ito sa kanyang tiyuhin. Ngunit ano ang ibig sabihin nito? Anong reyna? Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Isang masamang kutob. Mabilis siyang lumabas ng opisina, nilibot ng tingin ang buong palapag. Walang Ara. Tinanong niya ang isa sa mga janitor na naglilinis sa malayo. Manong, nakita niyo po ba si Igla Santos? Yung sekretary ko po. Ay, Sir Inigo. Opo. Nakita ko po siyang lumabas mga kalahating oras na po ang nakalipas. Mukhang balisa nga po, sagot ng janitor. Kalahating oras. Balisa. Ang text ni Ricardo. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang nakapanging-ilabot na larawan. Hinawakan siya ni Ricardo sa lig. At ang ginamit niyang panakal ay si Ara. Dali-dali siyang tumakbo pabalik sa opisina, kinuha ang kanyang susi at wallet. Kailangan niyang hanapin si Ara. Kailangan niyang maunahan si Ricardo. Kailangan niyang ipaliwanag ang lahat,
bago pa malaso ng kanyang tiyuhin ang isip ng babaeng mahal niya. Subalit huli na ang lahat. Pagbalik niya sa mesa ni Ara, umaasang makakita ng kahit anong palatandaan kung saan ito nagpunta, ang kanyang mga mata ay napako sa isang bagay na nakapatong sa ibabaw ng keyboard nito. Isang puting sobre. At sa tabi nito ang kanyang company Z. Nanginginig ang mga kamay ni Inigo habang inaabot ang sobre. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang piraso ng papel, nakatiklop ng maayos. Ang sulat kamay ni Ara, malinis at formal, ay tila isang sampal sa kanyang mukha. N. Altaraza. Maraming salamat po sa lahat ng oportunidad na ibinigay ninyo sa akin sa Altaraza Holdings. At salamat din po sa lahat ng tulong na ipinaabot ninyo sa aking pamilya. CSLADT, Sir. EC and then VEST Events and Fi-ended. Ipinapasa ko na po ang aking pagbibitiw, epektibo kaagad. Hindi ko na po kayang magpatuloy sa pagtatrabaho rito. Hindi ko po kayang maging anino ng kahit sino. Lubos na gumagalang. Arabella Santos. Hindi ko kayang maging anino ng kahit sino. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Inigo na parang isang kutsilyo. Ang litrato. Ang pag-uusap nila kagabi. Ang pagtulong niya. Pinagtagpi-tagpi ni Ricardo ang mga ito, ginawang isang perpektong sandata ng paninira. Ginamit nito ang katotohanan, isang baluktot at hindi kumpletong katotohanan, para sirain ang tiwala ni Ara. Napasuntok si Inigo sa kanyang mesa, isang sigaw ng pagkadismaya at galit ang kumawala sa kanyang lalamunan. Natalo siya. Hindi sa laban para sa kumpanya. Natalo siya sa laban para sa puso ni Ara. Nanginig ang kanyang mga kamay habang dinadampot ang ihi ni Ara. Tinitigan niya ang nakangiting mukha nito sa litrato, isang ngiting puno ng pag-asa na siya mismo ang pumatay dahil sa kanyang kaduwagan at pag-aalinlangan. Huli na siya. Nanalo na si Ricardo. At sa kanyang pagkapanalo, ang mundo ni Inigo ay gumuho. Ang bigat ng kanyang pagsisisi ay halos magpabagsak sa kanya. Bakit hindi niya sinabi agad? Bakit siya naghintay? Bakit niya hinayaang ang takot sa nakaraan ang magdikta sa kanyang kasalukuyan? Ang bawat segundong ipinagpaliban niya ang pagsasabi ng katotohanan ay ang bawat segundong ibinigay niya kay Ricardo para isagawa ang plano nito. Hinawakan niya ng mahigpit ang sulat. Ang papel ay nayupi sa kanyang palad. Isang galit ang umakyat sa kanyang sistema, isang galit na hindi lang para kay Ricardo, kundi para sa kanyang sarili. Ang pader na pinaghirapan ni Ara na sirain ay muli niyang itinayo sa kanilang pagitan, sa pagkakataong ito, mas mataas at mas matibay, gawa sa mga laso ng kasinungalingan at pagdududa. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Dinyal niya ang numero ni Ara. Ring. 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 Walang sumasagot. Dinyal niya ulit. At ulit. At ulit. Bawat ring na walang sagot ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Sa huli, ang boses mula sa network provider na ang sumagot, "The number you have dialed is currently unavailable." Pinatay nito ang telepono. O marahil, binlock na siya nito. Ang katotohanang iyon ay mas masakit pa kaysa sa inaasahan niya. Sa isang iglap ng desperasyon, naisip niyang puntahan ito sa ospital. O sa apartment nito. Ngunit para ano? Para pilitin itong makinig sa paliwanag na dapat ay noon pa niya sinabi. Para lalo lang patunayan ang sinabi ni Ricardo na siya ay isang mapilit at makasariling tao. Hindi. Hindi niya maaaring gawin iyon. Napasabunot siya sa kanyang buhok, ang kanyang perpektong ayos ay nagulo. Ang Inigo Altaraza na kinatatakutan ng lahat, ang CEO na kayang kontrolin ang lahat, ay walang magawa ngayon. Isa siyang hari sa isang kahariang gawa sa salamin at ngayon ang lahat ng ito ay basag. Ang kanyang mga mata ay napadako sa picture frame ni Isabel sa kanyang mesa. Ang nakangiting mukha nito ay tila isang paalala ng kanyang unang pagkakamali. At ngayon, nadagdagan na naman ito ng isa pa. 2 babae ang minahal niya. At 2 babae ang nasaktan niya dahil sa kanyang mga pagkukulang. Isang malamig at mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ang kabalintunaan ng lahat. Siya, na laging iniiwasan ang pag-ibig dahil sa takot na makasakit, ay naging eksperto sa pananakit dahil sa mismong pag-iwas na iyon. Alam niyang hindi pa tapos ang laban para sa Altaraza Holdings.
Ngunit sa sandaling iyon, wala na siyang pakialam sa merger, sa mga investor, o sa kumpanya. Dahil ang tanging bagay na nagbigay ng kulay at kahulugan sa kanyang buhay sa loob ng maraming taon ay kusa ng umalis. At ang huling mga salita nito, isang halo ng Tagalog at Vietnamese na naintindihan niya ang diwa, ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan, isang hatol na siya mismo ang gumawa. CSLADT, Sir. EC and then VEST events and ended. Salamat sa lahat, Sir. Kahit sa mga bagay na hindi ko dapat matanggap. Hindi ko kayang maging anino ng kahit sino. Naiwan si Inigo sa gitna ng katahimikan ng kanyang malawak na opisina, yakap-yakap ang sulat ng pagbibitiw ni Ara na parang isang huling piraso ng isang pangarap na nawasak. Ang gabi ay bumagsak sa labas ng bintana, ngunit para kay Inigo, ang tunay na kadiliman ay nasa loob na ng kanyang puso. Ang sasakyan ay parang isang bala na humahawi sa kadiliman ng Slex. Ang mga ilaw sa daan ay lumalabo sa bilis ng kanyang pagpapatakbo. Hindi na mahalaga kay Inigo ang speed limit. Ang tanging mahalaga ay ang oras. Bawat segundong lumilipas ay isang segundong lalong lumalayo si Ara sa kanya. 2 araw. 2 araw ng impyerno. Pagkatapos ng gabing iyon, sinubukan niya ang lahat. Tinawagan niya ang ospital, hindi raw maaaring magbigay ng impormasyon tungkol sa pamilya ng pasyente. Pinuntahan niya ang apartment ni Ara, sarado ito at walang katao-tao, sabi ng landlady ay umuwi raw ng probinsya. Ang tanging lugar na natitira ay iisa na lang. Batangas. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang lugar kung saan niya nakita ang totoong Ara. At ang lugar, dasal niya, kung saan niya ito muling mahahanap. Sa kanyang tabi, sa passenger seat, ay nakapatong ang kanyang cellphone. Nagpe-play dito ang isang audio recording. Bakit mo ginawa, Tio, ang boses ni Inigo sa recording, puno ng pigil na galit. Dahil kailangan mong matuto, pamangkin, sagot ng boses ni Ricardo, mayabang at walang pagsisisi. Ang pag-ibig ay isang kahinaan sa mundong ito. Ginamit ko ang kahinaan mo laban sa'yo. Simple lang. Sinabi ko sa kanya ang lahat, ang tungkol kay Isabel, ang tungkol sa pagkakahawig nila. Sinabi kong ginagamit mo lang siya, na isa lang siyang laruan para makalimot ka. At ang maliit na kalihim, naniwala siya. Dahil sa kaibuturan ng puso ng mga taong tulad niya, alam nilang hindi sila karapat-dapat para sa mga taong tulad natin. Hindi siya tulad mo. At hinding-hindi ako magiging tulad mo, ang huling sinabi ni Inigo bago niya tinapos ang recording. Ang ebidensya. Ang sandata niya para bawiin ang tiwala ni Ara. Ngunit sapat na ba ito? O ang sugat ba ay masyado ng malalim para maghilom pa? Niliko niya ang sasakyan papalabas ng expressway. Ang hangin na pumapasok sa medyo bukas na bintana ay nag-amoy dagat na. Malapit na siya. Arabella at Ara de Santos. Ang alon ay paulit-ulit na humahalik sa dalampasigan, binubura ang mga bakas ng paa sa buhangin. Ganoon din sana ang puso, naisip ni Ara. Sana sa bawat paghampas ng alon ng panahon, nabubura rin ang sakit. Ngunit hindi. Ang sakit ay nananatili, isang peklat na hindi nakikita. Nakaupo siya sa buhanginan, yakap ang kanyang mga tuhod. Ito ang kanyang paboritong lugar mula pa noong bata siya. Dito siya tumatakbo kapag masaya, at dito rin siya nagtatago kapag malungkot. At ngayon, ang kalungkutan niya ay kasing lawak ng karagatang nasa kanyang harapan. Umalis siya ng Maynila dala ang isang basag na puso. Ang mga salita ng matandang lalaki sa The Velvet Lounge, si Ricardo Altaraza pala, ang tiyuhin ni Inigo, ay parang mga punyal na tumusok sa bawat pangarap na nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Pamalit. Isa ka lang pamalit. Tingnan mo ang sarili mo, Hija. At tingnan mo siya. Sa tingin mo ba talaga ay mamahalin ka niya? Ginagamit ka lang niya para takasan ang alaala ng babaeng tunay niyang minahal. Ang bawat salita ay mailason. At ang pinakamasakit ay ang katotohanang may bahid ito ng katotohanan. Ang litrato. Ang pagkakahawig. Ang biglaang kabaitan pagkatapos ng maraming buwan ng pagiging halimaw. Lahat ay akma. Si Marco ay nagpunta rin dito sa probinsya, sinusubukang suyuin siyang muli. Ngunit wala na siyang maramdaman para dito. Ang puso niya, kahit durog, ay pag-aari na ng iba. Pag-aari ng lalaking sumira dito. Napapikit siya, pinipigilan ang mga luha,
Tapos na. Kailangan niyang magsimulang muli. Para sa kanyang ina. Para sa kanyang pamilya. Para sa kanyang sarili. Inigo ang person Ara. Isang tunog ng mga yabag sa buhangin ang pumukaw sa atensyon ni Ara. Akala niya ay isa sa kanyang mga kapatid. Ngunit nang lumingon siya, ang kanyang paghinga ay naputol. Nakatayo roon si Inigo. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay ginulo ng hangin, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa niya nakikita dati, desperasyon. Ara, sabi nito, ang boses ay pagod at basag. Otomatikong tumayo si Ara, handang tumakbo. Anong ginagawa mo rito? Paano mo ako nahanap? Hindi mahalaga yan, sabi ni Inigo, dahan-dahang lumalapit na parang isang taong takot na makagulat ng isang sugatang hayop. Ara, pakiusap. Makinig ka sa akin. 5 minuto lang. Para saan pa, sir? Mapait na sagot ni Ara, bumabalik sa formal na tawag. Para sabihin sa akin na nagkamali lang ako ng pagkakaintindi. Para sabihin na hindi totoo ang lahat. Hindi, mabilis na sabi ni Inigo, at iyon ang nagpatigil kay Ara. Hindi ako nandito para magsinungaling. Totoo. Mayroon ngang Isabelle. Ang pag-amin ay sumakit ng higit pa sa inaasahan ni Ara. Nagpatuloy si Inigo, ang bawat salita ay mabigat sa pagsisisi. Siya ang una kong pag-ibig. At namatay siya sa isang car accident. Ako ang nagmamaneho, Ara. Ako ang may kasalanan. Natigilan si Ara. Ang galit niya ay bahagyang napalitan ng pagkabigla. Mula noon, isinara ko ang puso ko. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako muling magmamahal para hindi na ako makasakit pa. Ang pagiging playboy, ang pagiging malamig lahat yan ay isang pader. Isang kasinungalingan para protektahan ang sarili ko. At anong kinalaman ko riyan, nanginginig na tanong ni Ara. Ako ang pamalit. Ang anino niya? Hindi, mariing sabi ni Inigo, lumapit pa ito. Sa simula, marahil ay may nakita akong bahid niya sa'yo. Ngunit habang nakikilala kita, Ara, nawala si Isabel. Ang nakita ko ay ikaw. Ang iyong tapang. Ang iyong kabutihan. Ang iyong puso na kayang mag-alaga sa lahat sa kabila ng sarili mong mga pasanin. Ikaw ang nakita ko, Ara. At minahal kita dahil sa kung sino ka. Umiling si Ara, ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang mga pisngi. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sinabi ng tiyuhin mo ang lahat. Ginamit mo lang ako. Ginamit ka niya, Ara. Ginamit niya tayong dalawa, sabi ni Inigo. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Pakinggan mo ito. Pakiusap. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Ricardo ay umalinggaw sa katahimikan ng dalampasigan, malinaw at malupit, inaamin ang lahat ng kanyang ginawa. Habang nakikinig, ang mukha ni Ara ay nagbago. Ang galit ay napalitan ng pagkalito, at pagkatapos ay ng isang dahan-dahang pag-unawa. Ang bawat kasinungalingan na sinabi sa kanya ni Ricardo, ay unti-unting nabubura ng katotohanan mula mismo sa bibig nito. Nang matapos ang recording, katahimikan ang namayani. Tanging ang tunog lang ng alon ang maririnig. Tinitigan ni Inigo si Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at katapatan. Hindi ako perpekto, Ara. Marami akong pagkakamali. At ang pinakamalaki kong pagkakamali ay ang hindi ko pagsabi sa iyo ng katotohanan ng mas maaga. Natakot ako. At dahil sa takot na iyon, nasaktan kita. Patawarin mo ako. Lumapit pa siya hanggang sa halos magkadikit na sila. Hinawakan niya ang mga kamay ni Ara. Pero ang pagmamahal ko sa iyo, hindi ka sinungalingan. Ito ang pinakatotoong naramdaman ko sa loob ng maraming taon. Hindi ka pamalit, Ara. Ikaw ang katapusan ng aking paghihintay. Ikaw ang aking paggising. Tumingala si Ara, ang mga mata niyang puno ng luha ay sinalubong ang mga mata ni Inigo. Nakita niya rito hindi ang isang makapangyarihang isihi o isang duwag na nagtatago sa nakaraan. Nakita niya ang isang lalaking sugatan, nagsusumamo at nagsasabi ng katotohanan. Nakita niya ang lalaking minahal niya. Sa wakas, ang puso niyang nagdududa ay pumili. At pinili nitong maniwala. Hindi na siya nagsalita. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na mas malakas pa sa anumang salita.
Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang pinunasan ang isang butil ng luha na hindi na malaya ni Inigo na pumatak mula sa kanyang mata. Ang simpleng kilos na iyon ay sapat na. Niyakap siya ni Inigo ng mahigpit, ibinaon ang mukha sa kanyang buhok, na parang isang taong nalunod na sa wakas ay nakahanap ng hangin. Niyakap din siya ni Ara pabalik, ang kanyang mga braso ay humigpit sa paligid nito. Ang kanilang mga luha ay nagkahalo, naghugas ng lahat ng sakit, lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagdududa. Sa dalampasigan ng Batangas, sa ilalim ng papalubog na araw, natapos ang isang sayaw ng mga lihim at kasinungalingan. At nagsimula ang isa pa, isang sayaw ng pagpapatawad, ng pag-asa, at ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon, ngunit sa huli ay pinili ang manatili. Epilogo. Makalipas ang 2 taon, sa parehong dalampasigan, isang masayang tawanan ang maririnig. Si Inigo, na suot ang isang simpleng barong, ay hinahabol ang isang maliit na batang lalaki na may mga matang tulad ng sa kanya. Si Ara, na may bilog na tiyan na nagpapahiwatig ng isa pang biyaya, ay nakangiting pinapanood sila mula sa isang silyang duyan sa labas ng kanilang bagong beach house. Sa malayo, si Aling Feli, na malakas na at malusog, ay masayang nakikipagkwentuhan sa mga kapatid ni Ara. Ang Altaraza Holdings ay mas matatag kaysa dati, ngunit ngayon, pinapatakbo ito ni Inigo, hindi lang gamit ang isip, kundi pati na rin ang puso. Si Ricardo ay matagal nang wala sa kumpanya, tinamasa ang mapait na bunga ng kanyang mga paninira. Lumapit si Inigo kay Ara at hinalikan ito sa noo. "Mahal kita," bulong niya. "Mas mahal kita," sagot ni Ara, hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang kanilang mundo ay hindi perpekto, ngunit ito ay totoo. At sa init ng probinsya, sa yakap ng kanilang pamilya, natagpuan nila ang isang kayamanang hindi kayang bilhin ng pera, isang tahanan na binuo sa pagtitiwala at isang pag-ibig na kasing lalim at kasing lawak ng karagatan. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig ni na Inigo Altaraza at Arabella Santos. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata. Ang pagsama ninyo sa paglalakbay na ito ay ang siyang nagbigay buhay at kulay sa bawat salitang aking isinulat. Ang pagsulat sa kwento ni Ara at Inigo ay isang paglalakbay din para sa akin. Sa bawat kabanata, tila sila'y nagiging mas totoo, humihinga at nagmamahal sa aking isipan. Naramdaman ko ang kanilang mga takot, ang kanilang mga pangarap, at ang kanilang mga tagumpay na parabang sa akin na rin. Sana, sa kanilang kwento, ay mayroon kayong napulot na inspirasyon. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging perpekto. Ito ay madalas na magulo, puno ng mga di pagkakaunawaan, at sinusubok ng mga multo ng nakaraan. Ngunit ipinapakita rin ito na ang tunay na pag-ibig ay tungkol sa pagpapatawad, sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, at sa pagpiling manatili kahit na mahirap. Na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging may puwang para sa pag-asa at bagong simula. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang tumatak sa inyong puso't isipan? Anong aral ang baon ninyo mula sa paglalakbay ni Ara at Inigo? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Bawat isa ay aking babasahin at pahalagahan. Hanggang sa ating muling pagsasama sa mga susunod pang kwentong ating pagsasaluhan. Ako po ang inyong manunulat na laging nagpapasalamat sa inyong pakikinig.